na may maging epekto sa mga ipinatutupad ng mga proyektong pagkakatanggal ng pork barrel ng mga mambabatas. Sa kabila nito, may pondo pa rin umanong darating na ilalaan sa mga programa mula sa inaasahang bagong sistema na ilalatag ng gobyerno, pamalit ng PDAF. Kasama sa magabalita Alerto Alisto, si Katrina Kasuga. Aminado ang ilang lokal na opisyal ng Bataan na apektado ang kanilang mga proyekto at programa sa usapin ng maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF ng mga kongresista. Ipinaliwanag ng magkapatid na sina Bataan Governor Abet Garcia at Balanga City Mayor Joet Garcia ang kanilang mga hakbangin, lalo na kung sakaling mawala ng tuluyan ng PDAF, sang-ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema. Maapektuhan ng konti dahil mas maaga lang nilang i-identify yung kanilang mga projects. Tingin ko, kung may konting pagbabago, baka hindi gaanong kalaki dahil baka yung mga scholars nila, yung mga public works projects nila sa district ay iti-pre-identify na lang nila. Aminado rin ng gobernador na naapektuhan ng ipinalabas na TRO ng Supreme Court sa natitirang PDAF ng mga mambabatas nitong huling bahagi ng 2013 ang kanilang budget para sa mga scholar ng Bataan. Itong second half ng 2013 naapektuhan na dahil ito yung TRO ng Supreme Court. Sa 2014, kung ma-identify yung budget para sa scholarship ng mga congressman, during budget deliberation, maaaring makahabol yung at makasapat yung budget natin. Ang ginawa na lang ng probinsya ngayon, sinalo na muna natin yung mga naging kakulangan. Kagaya ng punong lalawigan ay positibo rin ang pananaw dito ng City Mayor ng Balanga. I think magbabago lang yung sistema, pero siguro yung pondo na yan na nakalaan talaga for development, most especially ng mga LGUs, ay tingin ko dadating at dadating pa rin. So maaaring nagbago lang sistema. Samantala nagpahayag din ng saloobin si Bishop Ruperto Santos ng Diocese of Balanga hinggil sa naging desisyon ng Korte Suprema sa issue ng pagiging legal o illegal ng paggamit ng PDAF. Ang nagsalita, ang humatol ay Supreme Court. At dahil Supreme, yan ang pinakamataas. Yan ang, kumbaga, ay final arbiter ng hustisya. At nalaman talaga na wala naman sa Constitution. So, sinabi na ang katotohanan. So, we have to follow. We have to obey. We have to submit. Kasama si Mike Sigaral, ako po si Katrina Kasuga, Alerto Alisto, sa Pagbabalita.